mag-message kayo, mag-email kayo, at kailangan ninyong mag-ingay, kailangan ninyong manindigan mga kababayan. At dito ang email natin, ayan, mag-email kayo dyan or mag-message kayo sa Boljakan sa ating Facebook. Ganito po katarantado ang gobyerno Bangag Administration. Kaya kawawa talaga ang bayan. Recently, di ba? Recently, ang mga kababayan natin, hindi lang recently, simula na umupo si Bangag, umiiyak ang ating mga kawawang farmers. Mga kababayan na umiiyak dahil wala nang bumibili sa kanilang mga paninda. Hello mga palangga. So how are you? So syempre everyday ay hindi maganda yung ating mga binabalita dahil nga patuloy na binababoy kayo dyan sa Pilipinas ng Bangag Administration. So ito ay actually breaking news ito. I don't know kung may nabasa na kayo o may narinig na ba kayo o baka kayo ay biktima mga kababayan. So meron sa atin na nag-message na nasunugan sa Nia Road noong March 5. Remember, dyan sa Quezon City. So may nasunugan, sino sa inyo, baka isa sa inyo ay biktima. So nagkaroon ng mga paayuda. Okay? Nagkaroon ng paayuda. At anong kita ngayon? May 24. So May 21, mga kababayan, may nag-message sa atin na, ilan sa mga nakatanggap ng ayuda ay play money ang binigay or hinaluan ng play money. Kaya nga sabi ko, okay, hindi lang kasi natin mabigay yung yung buong pangalan or yung tamang yung taong dalawang tao actually ang nag-report sa atin dahil tinakot sila ng mga kapulisan. Mga kababayan, ito ang malupit na katotohanan na nangyayari sa inyo. Right? Right. So, ang nangyari ay may ayuda, may payout para sa mga nasunugan dyan sa Nia Road sa Quezon City. So, ang mga nakatanggap, okay, mga nasunugan, syempre, 16,000 pesos ang natanggap nila. Hindi ko lang alam kung yung 16,000 pesos ba ito per person, per family, or pag pinagsama-sama na. Dahil natatakot yung nag-report sa atin. Okay. So, ang nangyari, mayroon siyang video na sinend sa akin, pero hindi ko siya pwedeng tingnan natin kung pwede natin ipakita. Kasi baka ma-identify at mabalikan yung tao dahil tinakot na sila, mga kababayan. Right? I think ito. Okay, tingnan natin. So, dito binibilang yung sa video na ito na shinare sa atin, binibilang yung kanyang ayuda na binigay ng gobyerno ni Bangag. O, di ba? Pasalamat ang ating mga kababayan dahil, ang press release nila ay ito. I think pwede natin ipakita. So, ito yon, okay? Binibilang yung pera. Okay? Yan, binibilang. So, ngayon, habang binibilang nila yung pera, napagmataan, right? Na ang part of yung ibang 1, 2, 3, 4, 5 yung ibang pera na binigay ay may nakalagay na play money. Hindi kaagad nila, mga kababayan, na kita. So ito yung picture. Ayan. Okay. Then, alright, lakayan ko lang. May nakasulat na play money. Nakita nyo yan? Kaya kawawa talaga yung ating mga kababayan. Hindi ko lang alam kung ilan ang nabiktima, kaya kailangan ninyong malaman, okay? Ang senaryo na migay ng perang ayuda, okay, ang gobyernong Bangag, di ba? Clap, 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 pakpakan natin, namigay ng ayuda. Pero yung laman ng sobre, part ng pera, ang iba, yung 3,000 nila, ang 3,000 ng pera nila is play money, yung iba may 5, yung iba 6. Yun ang na-report sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-report sila sa police station.
Okay? Ngayon, ang nangyari dito, mga kababayan, dali alright? So, alright. So, nag-report sila sa police. Ngayon, ang nangyari, tinakot po kami tinakot daw sila ng mga police. Nakakasuhan sila kapag magdedemanda. So, nakipag-areglo na lang sila. So, ano ibig sabihin nito? Kasabwat ba ito mga police? Di ba? Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Kasabwat ba ang mga police sa ginagawa nila? Dahil nagreklamo sila na supposedly, etong mga police na ito, mga kababayan, ay tulungan nila ang ating mga kababayan na nag-report na yung part ng ayuda ay play money na binigay ng gobyerno ni Bangag diyan sa Nia Road. Okay? At ang payout daw ay naganap sa Quezon City Circle. So, ang question natin, mga palangga, hayop tong mga pulis na ito, kung sino man yon, dahil hindi ko alam, makakasabot. At tinakot daw sila na kapag sila ay nagreklamo at nag-ingay pa, ay babalikan sila, okay? Kaya natatakot din yung mga nag-report sa atin, or babalik ta rin na sila ay nagpapakalat ng counterfeit money. Nakita nyo, mga kababayan? Kung matatandaan ninyo, babalikan natin saan ang at nawala ang nawala kayo. Yeah. But, anyway, kung babalikan ninyo, mga kababayan, noong si Matibag, okay, ay kinwestiyon ni Guanzon, di ba? Ni Commissioner Guanzon. Doon sa ipinalabas nila na mark money or money na ginamit nila sa entrapment dito kay Mabanta. Alright? So, ang nangyari doon, mga palangga, di ba sabi nila, hindi naman totoo yun. Budol money yun. Pinagawa namin sa rekto. Maganda ang pagkagawa. Hanggang ngayon, hindi pa napaparusahan si Matibag dyan, di ba? Hanggang ngayon, wala. Kasi wala namang magpaparusa kasi na under martial law tayo. Ngayon, ang question natin dito, mga kababayan, eto ba ang ginagawa ng administrasyong Bangag na nasunugan na nga, biktima na nga ang ating mga kababayan, bibigyan pa ng peking pera? May biktima. Nagreklamo sila, pero ang sabi ng polis, huwag kayong magreklamo or else babalik ta rin namin kayo. So, kasabot ba ang mga polis? Kawawa yung ating mga kababayan. Kasi nag-falsificate sila. Ang DSWD ang managot dapat. Kasi kung ito ay may imbestigahan, dahil ako naniniwala ako dito sa mga biktima, hindi naman magsisend ito, kaluluoy, kawawa talaga. Magsisend sila ng ganitong mga video at pictures. Okay, na may nakalagay play money. Yung iba naman daw totoong pera. Nahaluan lang. So, ibig bang sabihin, yung mga ayuda na supposedly, hindi natin alam kung sino yung mga namumuno. Alam natin. Yung mga kamag-anak, di ba? Andyan si Monina. Okay, Romualdez sa DSWD. Andyan si Gatchalian. Alam ba nila ito? Sila ba ang nagnakaw? Sino ang mga kasabwat? Bakit hinahaluan nila ng peking pera ang binibigay nilang ayuda? Ninanakaw ba nila yung kumbaga, let's say for example, 20 million yung ipamimigay. Yung 10 million o 5 million ang ihahalo nila na fake. Kasi nga naman, kung ikaw ay ordinaryong citizen, mga kababayan, at tulad niya, nagreklamo ka, tinakot ka, nanghingi ka na nga lang ng ayuda, di ba? Nagmakaawa ka doon, pumila ka dahil nasunugan ka o nagutom ka. Do you think may kakayahan pa ang ordinaryong citizen, ang ordinaryong Pilipino na magreklamo, mag-hire ng abogado? Yes. Baka nga galing sa rekto. Mga kababayan, may mga taong nagdulog sa atin. Nag-report sila sa pulisya, sa halip ay tinakot pa sila. Na huwag na kayo magreklamo. Then ang ebidensya, actually wala na sa kanila. Pero may pictures, may videos, dahil kinuha na ng mga polis, dahil babalik ta rin sila. So grave threats, pananakot. Diba? Ganun naman sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mamamatay na lang ba kayong ini-intimidate kayo ng mga nasa otoridad, ng mga nasa gobyerno? O huwag ka na magreklamo, tangina, ganyan-ganyan. Kasi ang tingin sa inyo maliliit o maliit. Ang
tingin sa inyo, patay gutom, pumipila nga kasi sa ayuda. Katulad ng ating mga kawawang drivers ngayon, di ba? Na pumipila. So ngayon, imbis na tulungan ng mga pulis, mga kababayan, ayon sa na-report sa atin, ay tinatakot pa. Of course, wala tayong aasahan sa National Bureau of Investigation, sa NBI, kasi nga isa ng sindikato, isa ng undeclared martial law, sabi nga ni Basti, at sabi natin paulit-ulit na yan, na ang nangyayari sa Pilipinas ay talagang papunta na kayo sa impyerno. Actually, nasa impyerno na kayo eh. Kasi kung tutuusin, kung matino ang ating mga kapulisan, which is mga kasabwat din ng bangag administration na yan, kukunin niya, i-report niya, o sige, re-refer kita kasi wala ka pang abogado, tatawag tayo sa PAO. Okay, kailangan ma-raise ang issue na ito. Saan itong payout na ito? For sure, dapat iimbestigahan saan District 1, District 2, District 3, saan lamesa ito na nabigyan ka ng ayuda. Saan nag-distribute? Sa circle ba? I-verify kung sa circle o sa wherever, di ba? So yan, mga kababayan. I-verify niya kung itong taong ba ito si Pedro na nagrereklamo na totoo ba nakalista siya doon sa ayuda list. Okay? Para malaman kung siya ba talaga illegitimate yung nagrereklamo. Ngayon, ang ginawa, imbis na imbestigan, ayun, wag na kayo magreklamo kasi babalik ta rin kayo o kayo makukulong. Siyempre, ikaw pobre espiritu, mga kababayan. Hinaras ka ng mga pulis, mga putang ina, Diyos ko po. Ano gagawin natin ngayon, mga kababayan? Ano gagawin nyo? Fake money. Ayan, sana meron ditong nanonood. Kayo ba ay biktima ng ganitong klaseng modus ng bangag administration? Kawawa talaga yung tao. Wala ka nang, kaya ka nga pumila dahil pobre ka eh. Wala kang kapasidad na magreklamo, mag-hire ng lawyer. Kaya nga dapat ang gobyerno ang tumutulong sa'yo. Pero ang gobyerno mismo ni Bangag Jr. ang nambiktima. Hinahaluan, ulit-ulitan, e-echo nyo to, inaluan ng peking pera or play money na mula sa Retom na maari ito yung pinaprint ni Matibag ng NBI, ni Bangag Administration, para gamitin doon daw sa entrapment ni Mabanta. Saan hanggang kailan to, mga kababayan? Hanggang kailan kayo? Pati ang nagbigay ayuda kawatan, sabi ni Dining. Hindi nga natin alam kasi dapat nga iimbestigahan. Pwede kasi yung mga mismo, yung mga staff ng DSWD, di ba? Yung mga naglalagay sa sobre, baka nagpagawa dahil narinig niya kay Matibag. Alright? Narinig niya kay Matibag. Ay, maganda pala, may pagawaan pala dun sa recto. Eh, alam naman natin, kapiki-pikihan dyan sa recto, di ba? So, magpagawa nga ako ng worth 100,000 para papalitan ko, iipitan ko ng ganito, ganyan. Pwede kasing ganon. Or kakilala niya yung polis, mga polis yun, oy, pag may nagreklamo, takutin mo na lang, ha? Kasi baka para hindi tayo mabuking. Kaya na nga, kaya hindi na imbestigahan kasi natakot ang mga kawawang pobre. So shout out dyan sa mga nakatanggap ng ayuda. Kayo po ba ay nabiktima ng ganito? Mag-message kayo, mag-email kayo, at kailangan ninyong mag-ingay, kailangan ninyong manindigan mga kababayan. At dito ang email natin, ayan, mag-email kayo dyan or mag-message kayo sa Boljakan sa ating Facebook. Ganito po katarantado ang gobyerno, Bangag Administration. Kaya kawawa talaga ang bayan. Recently, di ba? Recently, ang mga kababayan natin, hindi lang recently, simula na umupo si Bangag, umiiyak ang ating mga kawawang farmers. Mga kababayan na umiiyak dahil wala nang bumibili sa kanilang mga paninda. Alam mo na, naiyak ako dito kanina eh. I will show. Ito, pakinggan natin ito. Kawawa kayo. Ito ay economic sabotage ng mga bangag. Filler lang, ma'am. Oo nga, inano lang nila. Siningit lang. Sindikato ang gobyernong ito. So sa ating mga kababayan, kung may kakilala kayo, magreklamo kayo, o dalhin nyo dito, pagsamasamahin natin, kasi mas maganda, mas marami kayo. Alam ko takot kayong mamatay, takot kayong makasuhan, takot kayo makulong. Okay? Meron ba kayong napanood, nadaanan, na nag-vlog or nag-talk about this o comment? So mag-email kayo dyan at pagsamasamahin natin, tignan natin kung anong magagawa ninyo, anong magagawa natin, paano kayo matulungan. Ito lang dito. Ito nakakadurog ng puso, mga kababayan. Here we go. Ito, naiyak ako dito kanina. Okay. Kung nakita niyo tatlo
kami dito. Tumulong pa po sila. At least naman po, i-market nila yung yung tanim ng mga yung tanim ng mga farmers. Kasi mahirap po yung magtanim. Napaiyak na lang si Girlie kung paano nila mapapaubos ang kanilang tone-toneladang aning repolyo. Ang presyo kasi nito sa La Trinidad Vegetable Trading Post, bagsak presyo pa rin na naglalaro sa 4 hanggang 9 na piso kada kilo. Halos walang diferensya sa 2 hanggang 10 pisong presyo noong nakaraang linggo. Bagamat walang kasiguraduhan, lumawas sila mula Bugyas Benguet kasama ang kanyang iba pang kamag-anak na magsasaka sa Baguio City para mano-manong ibenta ang kanilang ani sa gilid ng kalsada. Wala na pong mga buyers doon po. Kaya kailangan namin punta dito sa Longlong, sa may Stone Kingdom para at least naman po may bibili po para may babalik sa mga farmers po ganun. Kasi ang hirap po magtanim ng repolyo, mga abot ng 3 months, 4 months, ganun. Tapos wala pong babalik sa kanila. Para mabawi lamang kahit paano ang kanilang gastos, ibinebenta nila ito ng 15 peso kada kilo. Bagamat lugi, kailangan nila itong tiisin magkaroon lamang ng sapat na kapital para sa susunod na taniman. Ilang months na po ganito, wala namang pinagbago, pabagsak na pabagsak hanggang sa wala ng buyers. Hanggang sa mga farmers na yung nag-initiate na, sige, punta na lang kung saan-saan para lang mabenta. Mahirap po yung magtanim. Itatanim mo, tapos alagan mo hanggang paglagay, tapos wala pa lang babalik sa farmers, gano'n. Ang hirap po. Gaya nila Girlie, sa Baguio City rin nakipagsapalaran ang magsasakang sipit. Mga kababayan, nakakadurog ng puso. Alam nyo, sabi ko nga, nakakasuka na ang gobyerno ito. Economic sabotage yan. Mga kababayan, bakit mga palangga, bakit walang bumibili sa mga repolyo o sa mga like sibuyas na nakaraan sa Mindoro, di ba sa kanila? Bakit? Kasi yung pinangako ni Bangag, okay, na farm to market support, wala. Dahil mas inuuna ni Bangag ang smuggling at saka importation mula sa ibang bansa dahil doon sila kumikita. Alright? So ngayon yan, smuggling, hoarding, nagsasmuggle sila sa iba't ibang, sa karatig bansa natin. Kaya nakakadurog ng puso, masisisi nyo ba tayo, kayo, kako dito, na magmumura sa mga putang inang ito? During the campaign, o yung mga sinasabi ni Bangag, pag nagbisita siya, bigay-bigay sa kunyari ng mga putang inang mga, mga equipments. Nasaan yung actually, bago ko ito napanood, kahapon pinag-usapan natin, asa na yung pinangako ni Bangag na cold storage facility, Chucho? Asa na yung gobyerno, yung sinasabi na ang gobyerno bibiliin at dadalhin, let's say kunyari yung kadiwa na sinasabi ni Bangag. 'Di ba? Asan yung tinatawag dito na direct market, from farmers papunta dito, let's say, tulungan ng gobyerno dalhin diyan sa Nipa Q-Mart, sa Cubao, sa Quiapo, kung saan man. Kawawa yung mga kababayan natin. Habang si Lisa Tanas, si Bangag, ang mga buwaka ng inang ito, pinapayaman ng ibang bansa dahil sa buwatan nila dyan sa Bureau of Customs, then sa kanang smuggling, hoarding, pinapatay nila ang ating mga farmers. Kumukuha sila sa ibang bansa. Then they talk about kailangan nating alagaan ang ating mga farmers para magkaroon ng national food security, chuchu-chuchu. Nasaan ang NFA? Diba? Nasaan ang gobyerno? Para tulungan itong ating mga kababayan na ibenta yung kanilang mga mga palangga. Hindi nila kinokontrol yung pagpasok ng mga smuggled goods at yung pag-import nitong mga kaputahang mga galing sa kung saan saang bansa dahil kumikita ang mga kasabwat ni Lisa Tanas dyan. Diba? 2023 ng January, yan ang ating in-expose sa inyo na mga smuggling ng Bangag administration. Nasaan ang Bureau of Customs? Nasaan ang Bureau? Lahat ng Bureau. Okay? Nasaan ang Agriculture? Okay? DA. Nakakalusot lahat. Tapos ang ating mga kababayan, yung mga repolyong yan, maraming nagugutom. Di ba? Hindi makakain pag dinala mo yan sa Maynila.
o sa iba pang mga probinsya, maraming maiibsan kung tinutulungan sila ng gobyerno. Pero hindi nga sila tinutulungan eh. Sabi nga, kung ano ba sabi dito? Ang ginagawa nila, minamadali nilang maubos, pero hindi talaga nauubos kasi wala silang cold storage, 'di ba? Ang Repolyo, I think cold storage facility dapat 'yan. 'Di ba? Kaya dinala nila doon sa Baguio at ang ginagawa nila, binalatan nila para maging fresh pa o matagal yung mga kuro doon. Ganito yung gobyerno ninyo, mga kababayan. Okay? Yeah. So ganito yung gobyerno ninyo, wala silang pakialam sa ating mga farmers. Dahil yan, 'di ba paulit-ulit ang sinasabi ni Bangag, maglalagay tayo ng cold storage, dry storage, chuchu, tulungan natin, 'di ba? Ang ating mga kababayan na kanilang mga paninda, mga ani, farm to market, susuportahan natin 'yan, chuchu. Pero dahil sa pagnanakaw, sa graft and corruption, pagplunder ng mga hayop na ito, pakikipagsabwatan sa kanilang mga itinalaga dyan para mag-hoard, para mag-import sa murang halaga sa ibang bansa, murang halaga, whatever halaga, para patayin o isabotahiin ang ating mga farmers. Mga kababayan, kaya nakita mo ang ating kababayan, umiiyak na lang. Anong magagawa nila? Ilang buwan na daw sila. Di ba na ganun? Kung nakita niyo, tatlo wala pong babalik sa kanila. Para mabawi lamang kahit papano ang kanilang gastos, binebenta nila ito ng 15 peso kada kilo. Bagamat lugi, kailangan nila itong tiisin magkaroon lamang ng sapat na kapital para sa susunod na tanim. Kawawa, oh. Ilang months na pong ganito, wala namang My pinagbago, God. pabagsak na pabagsak hanggang sa wala ng buyers. Hanggang sa mga farmers na yung nag-initiate na, sige, punta na lang kung saan-saan para lang mabenta. Mahirap po yung magtanim. Itatanim mo, tapos alagan mo hanggang paglagay, tapos wala palang babalik sa farmers. Ganun, ang hirap po. Gaya nila Girlie, sa Baguio City rin nakipagsapalaran ang magsasakang si Princess mula ring Bugyas, Benguet. Kawawa, oh. Halos 2 araw na nilang pinapaubos ang Kaya mo, kanilang ani. Pero dahil sa tumal ng bentahan, nagsimula ng malusaw. 2 oras. Bitakang Kasi walang cold storage facility, mga kababayan. Walang suporta ang gobyerno ng Bangag. Kaya dapat tanggalin na yung mga putang inang yan. Fake money. Nabubulok. Yung repolyo, matagal yan mabulok eh. Mayroon bang nakakaalam? Kasi pag nilagay mo sa refrigerator yan, di ba? Pag nilagay mo sa malamig, medyo matagal yan. Yung repolyo ko, inaabot ng minsan, 2 linggo na gagamit ko pa eh. Di ba? So ganito ganito nila babuyin ang ating mga kababayan. Kasi pinagkikitaan nila ang hoarding, smuggling, dyan, lahat yan, mga kapalangga. Dahil ang ginagawa ng gobyerno ng Bangag, magsimula sa agriculture, sa ombudsman, na dapat katuwang ng gobyerno, mga kababayan, lahat yung mga yan, ay what? Manggipit, targetin ang mga Duterte, targetin si Senator Bato. Yan ang kaputahan ng mga yan. I don't know kung kailan po kayo kikilos. Every single day, pinahihirapan kayo ng administrasyong ito. Hindi lang yan nakikita natin. Sa Mindoro, yung kanilang sibuyas. Kailangan ninyong manindigan. Iiyak na lang ba kayo? Pag binigyan kayo ng play money na ayuda, di ba? Nabulok ang inyong mga repolyo dahil wala kayong cold storage facility. Walang support ang gobyerno. Not only that, wala kayong cold storage facility, walang bumibili. Kasi nga ayaw kayong tulungan ng gobyerno. Sakit sa dibdib, yes, Maria. Actually, tulo ang luha ko dyan kanina. Gusto ko sabi ko nga kung pwede lang silang lahat bitayin. Para pagbayaran lahat ang paggigipit sa inyo, mga kababayan. No wonder, okay, lahat kayo nag-a-agree, mga kababayan, na dapat matalsikin na ang Bangag lahat ng mga kasabwat nila. Diba kagabi, si Baste, yung Rage Coalition, narinig natin na pinaalala sa atin ni Baste from PGH funding na 100 million a month para sa mga may sakit. Kaluluoy kayo. Mataas ang presyo ng bigas dahil, again, hoarding, smuggling.
Dahil ang mga pagtaas ng presyo ng gasolina ay tinake advantage ng Bangag administration. Kahit old stocks, binenta ng mataas. Ganito kayo pag nakawan. Hindi ko nga alam bakit ang mga Pilipino na sinasabing matapang, mas na, pinipili nyo magbabuyin kayo ng gobyernong ito. Undeclared martial law na nga eh. Di ba? Bangag na ang gobyerno ninyo, ang mga anak ninyo, pag nag-aaral, kulang-kulang na ang pamasahe dahil tumaas na kulang-kulang na ang baon, wala na kayo makain, ewan ko sa inyo. Dahil instead na ibigay sa inyo ang budget, ayun, pinamumudmud sa mga kawatan, mga maletas kongresistas, 20 million cash each, yan in-expose na yan nila. Okay, binanggit din uli ni Bastian. 20 million cash. Samantalang kayo gutom. Dahil lang sa kanilang gusto na hindi maupo si Inday Sara o matanggal si Inday Sara. 5 million pesos MOOE on top of 20 million, 5 million ba? 25 million plus 200 million na budget allocations per district na mga putang inang 200 plus na bumoto doon sa impeachment, mga kababayan, na hindi naman napupunta yun sa programa nila, katulad ng flood control. Di ba? Kaya paulit-ulit na lang ang buhay natin dyan, ang buhay ninyo, tuwing baha, ayan, tag-ulan na naman, babahin, aanurin na naman kayo, kasi ayaw nyong manindigan. Kaya nga sabi ni Basti kagabi, we cannot allow this situation hanggang 2028, kaya kung pwede, o beyond 2028, dapat ngayon na. 'Di ba? Sabi niya pa nga, we should start now. Natapusin na ang mga bangag. Dahil hirap na kayo eh. Okay lang sa inyo. Binababoy kayo. Nakita ko yung mga drivers, 'di ba, na inayudahan. Hawak-hawak yung kanilang yung ID at pera, nakapost na ganyan. Very degrading. Para lang ipakita nila ng Bangag administration na ito na kunyari may ginagawa sila optics. Mga kababayan, optics. Para masabi na ang gobyerno ni Bangag ay may ginagawa para sa inyo. Binababoy kayo, ang liit, mga kababayan, ang liit ng tingin sa inyo. Kaya it's not only social media ang ating platform. Kailangan ninyo manindigan. Kailangan ninyo mag-usap-usap sa mga barangay. Ewan ko ba't sa mga barangay na ito, barangay Tanod, ay barangay Kapitan. O, kasi recently, di ba, nagbigay I don't know kung nabigyan na kayong lahat, si Bangag ng tag 200,000 per barangay. Ano yun, suhol? Ano ang sabi ni Bangag dyan? Nang putang inang yan. O, dun sa isang speech niya, o kayo dyan, himas-himasin nyo na si Kapitan, para mabigyan daw ng ayuda. Putang ina. Ganyan ba ang presidenteng gusto nyong patuloy na bababuin kayo? Himas-himasin si Kapitan? Kumbaga kung hindi ka marunong manghimas, o himasin sa itlog ng putang ina mga kapitan na yan ng mga tiwali, so wala kang ayuda? Hindi ganyan. Ulit-ulitin natin, hindi ganyan ang approach sa pagtulong sa ating mga kababayan. Hindi pwedeng himasin, bastos. Palibasa, sanay tumuwad si Bangag. Himas-himasin. 200,000 each daw ang sinasabi niya na pinamigay niya. Hindi natin alam kung talagang binigay niya. Then, ang 100,000 ay ibigay daw dun sa deserving students na pipiliin ni Kapitan. Kaya nga, kailangan humimas yung mga bata siguro. Kapitan, baka naman. So, di ba? I don't know, mga kababayan, kung hanggang saan kayo lulugar. Dahil hinahayaan yung ganito ang nangyayari. Gusto nilang manatili sa pwesto para patuloy na kayo pag nakawan. Panahon na ng digital media o digital age. Social media na, mga kababayan. Dapat nga mas mabilis ang pagpapatalsik sa mga adik, sa mga kawatan, sa mga hayop na ito. Dahil digital na tayo ngayon. Pero wala eh. Sabi ko nga, siguro deserve niyong ganyang buhay. Di ba? Yes, Pedro. Deserve niyo yung ganyang buhay kasi ayaw niyong manindigan.
Right? Ayaw nyo manindigan. Kawawa kayo eh. People power na sabi ni Plascom. Para ma-achieve nyo ang people power, kailangan nyong lumabas. Tingnan, lumabas yung mga nag-rally-rally. Ano ba sabi natin dyan kanina? Tingnan ko nga. Anong title natin? Okay, patalsikin. Okay, patalsikin. Patalsikin Senate. Baliktad. Patalsikin ang Senate Majority. Edit na lang natin yung mamaya. Okay. So mga kababayan, yan, mga bayad ng mga hayop na yan. Patalsikin ang Senate Majority. Okay, mga palangga, nag-rally-rally sila. Alam niyo naman bayaran yung mga yan. Bakit gusto nilang patalsikin ang Senate, okay, ang Senate Majority? Okay, nandiyan si Munzod, yung matandang walang pinagkatandaan. Okay? Nagbitbit sila ng mga bayarang taga-rally na patalsikin daw itong 13 senators na nagpatalsik kay Tito Soto, mga kababayan, kay Tito Soto Miles. Kita mo yung mga putang inang yan? Dahil hindi nila gusto ang majority, magwelga-welga sila kahit labag sa batas ang gagawin nila. Hindi labag sa batas ang pagpatalsik o pagkudita dito sa kay Tito Soto dahil nga, mga palangga, anytime kung mayroong 13, mga kababayan, 13 na mag-aaklas na mga senador, okay? Laban dito sa kanilang Senate President, ay pwede silang patalsik, ay pwede siyang patalsikin. Pero bakit itong mga dilawan-pulawan, bangagan, nagsasanib puwersa sila, Winnie Munzod, yes. Okay? Nagsasanib puwersa sila para patalsikin ang 13 senators. Nakakala mo, illegal o ninakaw yung presidency. Normal yan dyan, okay? At nakalagay naman yan sa batas, kung di ba naman mga ulol? Di ba? Kung meron silang bilang, di patalsikin nila si Cayetano. Pero dahil bitter, ang mga putang inang ito at kasabwat ni Bangag, kahit na legal ang paglagay kay Senator Cayetano, ay gusto nilang patalsikin, gusto pa nila mag-resign. Sino kayo? Abogado yung mga yon. Ang magkapatid, abogado yun. Si Tito Soto, school bukol, undergraduate, dropout, katulad ni Bangag. Nasa gusto nila, papalit na daw si Gatchalian. Kung meron kayong numbers, kung meron kayong 13, di ba? Kaso, mga kababayan, alam naman natin kung bakit sila galit na galit yung mga yawa na yan, kasama pa yung mga putang inang mga pare na nakisawsaw dito, yung Reyes, di ba? Si Socrates Villegas, si Siciliano, mga hayop na mga buwaka ng ina yan, sumawsaw pa na ginagago ang mga Katoliko, ulit-ulitin po natin, hindi labag sa batas o illegal ang ginawang pagpapatalsik kay Tito Soto. Miles, Paloma, kung ano pa man ng putang inang yan. Pinatalsik yung mga yan dahil ang ginagawa, pagtakpan ang nakatanggap ng maleta. At baka sila nakatanggap ng maraming maleta. Di ba? Dahil ayaw nilang imbestigahan yung si Lacson, yung mga yawa na yan, yung 18 Marines, si Zaldico na pwede naman mag-testigo via Zoom. Di ba? Ayaw nila, kaya itong 13, okay, kasama si Senator Bato, yung winning, kumbaga yung pinaka malupit nun si Senator Bato. Sabi ni Munzod, ganyan-ganyan, yun, bigla na lang pumunta si Senator Bato, tapos pumasok, tapos tanggal na si Tito Soto, parang gano'n-gano'n na lang ba yun? Bakit hindi? Kasi tatanggalin mo ang Senate President kung ikaw ay sukang-suka ka na at nakikita mo na hindi niya ginagawa ang tama para sa katotohanan. It just so happened na yung 13, in the past, hindi naman yan sila magkakapareho ng yung iba dyan, minority, majority, di ba? Hindi naman sila magkakapareho ng tinatahak na lang. It just so happened na nakikita nila dyan na sukang-suka na sila sa pamumuno ni Tito Soto dahil ito ay kaalyado ni Bangag at sunod-sunuran sa gustong pag-cover up dito sa maleta
gang na gobyernong ito. So, yung mga putang ina, mga abogado pa man din natuturingan, katulad ni Dilimang mahilig lumantak ng saba. Okay, na inagaw ang buto ni Dayan sa asawa ni Dayan. Nag-chop, chop, chop, chop. Ganon-ganon ang gaga. Di ba? Frailty of a woman, ayan, kasama dyan, ang nag-interview yan, yung Winnie Monzon na yan. Mga abogado yan. Alam nila na hindi illegal ang pagpapatalsik kay Tito Soto. Technically, pwede mo patalsikin every day kung mayroon silang 13 senators na magboto. O ngayon, hindi ko feel si Cayetano, talsikin natin. O palitan natin si Gatchaliang Ulol, wala namang alam. Dahil bobo din. Okay? O, after 2 days, o talsikin na naman natin. Pwedeng gawin eh. As long as you have 13 numbers. Kaso lang, ginagawa kayong mangmang, ginagawa kayong tanga ng gobyernong ito, ng mga senador na talaga wala namang aral. Di ba? Ito yung malungkot na sitwasyon ng Pilipinas. Kaya nga, di ba, yung issue dyan sa pag-show up ni Senator Bato hanggang sa nauwi na, mga kababayan, sa kanilang pag-declare na si Senator Bato ay kailangan nilang huliin at dineclare nga nilang armed and dangerous person. Para gusto nilang, sabi ko nga sa inyo, pwede nilang patayin anytime. Galit na galit sila kasi nakuha ng majority which is aligned to the people now, ang majority para ipatawag ang 18 Brave Marines, si Zaldico at pwedeng si Satanas, dahil pinalanganan yan. Si Satanas, si Sandro Marcos, si Pangandaman, si Bersamin, lahat ng mga kasabwat. Galit na galit sila, utos siya ni Bangag. Kasi ayaw nilang maimbestigahan. It's not really ang target ng 18 Brave Marines, 13 senators, ay ang impeachment. Okay? Pero wala kayo, putang ina ninyo, okay, na gustong tanggalin ang 13 Marines, mga kababayan, dahil gusto nilang diktahan kayo at gaguhin kayo. Yung hayop na yan, yung mga pinklawan, dilawan na yan, ayaw daw nila ng dictatorship. Okay? Ayaw daw nila ng dictatorship, pero dinidiktahan nila ang ating mga senador na mag-resign or tanggalin sila. 13 senators, yes. Kasi gusto nilang pagtakpan ang kanilang pagnanakaw. And I hope, mga kababayan, well, syempre kasama na rin ang impeachment dyan. Di ba? Kung ano ang magiging result sa botohan very soon. Kasi pag pinagtatakpan nila lahat ng pagnanakaw nila, lahat ng kasinungalingan nila, yung flood control, kaya kawawa kayo. Kaya sabi ko nga, kung pwede lang kayong hawaan ng katapangan, kaso lang, wala naduwag kayo eh. Naduwag kayo, kontento na kayo, kontento na kayo sa buhay. Yung iba, kontento na sa mga ayuda. Alam mo yung nakakaawa, nakikita ko, yung mga nagpo-post ng kanilang, binigyan sila ng sardinas, tapos kumakain sila, kunyari yung parang, yung biskwit ba, na kinakain nila, tapos pinopost sila sa DSWD. Actually, ayan asa na ba yun? Kanina nakita ko, pinost sila na ito, nakatanggap ng ayuda ito mga taong ito, tapos pinupost yung mga picture ninyo. My God, nasa ng dignidad ng ating mga kababayan. Ito saan na ba yun? Kanina. Okay? Nasa ng dignidad nyo, mga palangga? Wala na kayong dignidad, binababoy kayo. Tignan mo, ito nakita ko. Ayan dyan lang ba kayo masaya yung mga bata? Ayan kumakain ng ayuda daw galing sa DSWD. Isang biskwit. Happy na kayo? Pasalamat na kayo kay Bangag? Ito si tatay, binigyan ng tinapay. Ano ba itong binigay sa kanya? Tapos may nakalagay ang bagong Bangag Pilipinas. Tubig. Ganyan. Ganyan kayo, makontento na kayo. Then okay lang, hindi na kayo mandira kasi binigyan kayo ng ayuda, tapos pasalamat kayo sa Bangag administration kasi may magandang nagawa. Then yung mga drivers, actually, nakakadurog ng puso. Ayan hindi naman kailangan ganituhin kayo eh. Ayan kasi yung ID nyo pinapakita hindi ko alam, baka kung play money yung binigay kay kuya, baka ang kalahati niyan play money. Hindi ganyan.
ang pagbibigay ng support sa mga tao. Meron dyan, ipinagyabang si Bangag na maging digital na tayo, yung parang katulad sa ibang bansa o sa Amerika, na ang mga ayuda ay diretso na sa card, di ba? Or sa bank account. Wala. Wala pa rin. Ayan, pupunta, may nagkandamatay na nga dyan eh. Di ba? Inatake sa puso. Dahil sa putang inang kakarampot na ayuda. Hanggang kailan kayo, hanggang kailan kayo lalaban sa Bangag administration na ito para patalsikin ang mga hayop na ito? Hanggang kailan? Nakakaawa kayo. Ang daming krimen. Okay? Ano to? 3 menor de edad. Gumorgor sa babae kapalit ng 3 pakete ng shabu. Okay? May ginorgor. Okay? 3 teenager ang gumurgor ng isang babae kapalit ng shab-shab para makasinghot, para di ba? Diyan, ayan o. Nakakaawa ang buhay nyo sa Cebu City. Okay? Ito, ayon sa mga otoridad, unang naaresto ang 18 years old na umano'y nagsilbing lookout, habang ang 2 pang kasabot ay naaresto sa sumunod na operasyon. Nakuhaan ng mga polis ng isang kalibre 45 na umano'y ginamit sa krimen. Sa shabu, ganyan. Ganito na lang ba ang takbo ng buhay natin, mga palangga? Habang ang Bangag administration ay paulit-ulit, pa-araw-araw, minumonitor na ninanakaw ang pera ninyo. Tapos ngayon, ang pinagkakabalan si Bato na sinasabi, si Bato ay tumakas sa batas. Di ba? Fugitive. Pinaliwanag, mga kababayan, hindi ko lang alam kung kailan yon ng pinaliwanag ni ang tawag dito, ni Leonen, okay? Hindi ko lang alam, mayroong video na lumalabas, mga kababayan, ni Justice Leonen, patungkol dito sa, saan na ba yan? Right? Tungkol dyan sa Article 9851, okay, na sinasabi ni Attorney Torion at, okay, na narinig niyo yan sa mga abogado, yung Article 9851 na sinasabi dyan ni Leonen doon sa arguments na kung saan pinapaliwanag niya doon sa tangang abogado na kung saan, mga abogadong kalaban ng bayan, pinapaliwanag niya na ang Article 9851, okay, ng Pilipinas ay functioning at hindi naman, di ba? At hindi naman winidraw nung time ni President Duterte, okay, nung pag-withdraw natin sa ICC. Kaya pinapaliwanag na ang Article 9851 ay what? Ito ay functioning na meaning, kung mayroong mga war on crimes, genocide, ay pwedeng litisin pa rin sa Pilipinas si Senator Bato, okay, at si Pangulong Duterte. Pero hindi niya binanggit yan. Pinapaliwanag niya lang yung Article 9851 na functioning ang ating batas. Okay? At walang obligation ang gobyerno natin na isurrender ang mga katulad ni Senator Bato at ni Pangulong Duterte. Even though, di ba, mga kababayan, na kahit na umatras na nga tayo or nag-withdraw na nga tayo dito sa ICC na ito. Pero, ano ginagawa ng mga bangag? Patuloy na inaanting si Bato at pinakidnap si PRRD. Kaya kung ikukonekta mo yung sinabi talaga ni Justice Leonen, mga kababayan, nakakatakot, okay? Nakakatakot talaga ang sitwasyon sa Pilipinas, lalo na sa mga lawyers na mga bugo na ipinipilit nila na may karapatan ang ICC sa kay PRRD at kay Senator Bato at sa iba pa, even though na nag-withdraw na tayo noong 2019. Mga kababayan, ganito kahayop ang gobyerno ninyo. Paulit-ulit doon sa argument, sa sinasabi ni Leonen, na
hindi, okay, nung tayo ay nag-withdraw sa ICC o sa ICC, ay hindi naman kasama sa pag-withdraw ang Article 9851. Kaya hindi po pwedeng ICC. Ito ay assessment natin. Hindi pwede, at assessment na rin ng mga lawyer ni PRRD. Hindi pwede ang ICC ang mas makapangyarihan sa Korte Suprema kasi nga binanggit din ni Leonin na ang ating batas ay functioning pa or able. Taliwas dito sa mga sinasabi ng bangag aligned lawyers. Ano gagawin natin mga palangga? Sabi ni Basti, kilos na. Ngayon na, huwag nyo nang paglagpasin ang 2028. Dapat ngayon na. Economic sabotage, droga, economic kasama dyan lahat. Mga bilihin na tumaas dahil sa pagsabotahe mismo ng bangag na gobyerno. No wonder, walang pumapasok na mga foreign investors sa atin bagsak dahil alam nila kung gaano kakawatan ang gobyerno ni Marcos Jr. Yes. Katulad ng Maharlika Investment. Nasaan na? Ano na nangyari? Kumita ba ang Pilipinas? Ang kumita sila, hindi natin alam kung nasaan na ang pera. Ang gold reserve. Saan tayo tutungo? Yes, sabi ni Evelyn, sa Japan, pag may ayuda diretso sa bangko. Yap, parang sa Amerika din, di ba? So, pero sa atin, kailangan kasi silang pumila eh. Kailangan mag-optics ang gobyerno para nasabing may ginagawa ang gobyerno. Bangag pa nga ang pumupunta sa mga barangay para mag-optics ng 10 kilograms na bigas, di ba? Saan tutungo kayo mga kababayan? Ulitin natin, ngayon. Ang ginagawa, puro panggigipit. Kasi nga, undeclared martial law na kayo. Katulad, balikan natin yung sinabi, yung pag-file ng case dyan ng ombudsman kay Senator Marcoleta doon sa 75 million campaign donations na ipinaliwanag dyan ni si dating Congressman Mike Defensor na yung pagbigay niya ng donation kay kay Senator Marcoleta ay talagang yun ay legal at transparent at nagbayad pa siya ng taxes. Pero, anong ginagawa ng bangag? Kailangan i-technical si Marcoleta kasi gusto nilang tanggalin. Tanggalin, kung pwede nga lang sabi ko, patay nila yung 13 senators para sila ang magwagi, hindi na maimbisigan ng flood control at panalo na sila sa impeachment laban kay Inday Sara. Yan ang gusto nila. Kulang na lang gurgurin kayo. Nakakatakot din yung buhay nitong nitong ating mga 13 senators, baka bigla na lang silang gurgurin. Kaya mo ang mga NBI, bigla-bigla na lang lumulusob, di ba? Kahit illegal ang ginagawa nila. So nakakatakot. I hope yung mga 13 senators natin, mga kababayan, ay what? Ligtas lang. Samantalang ang Bangag administration, anong ginagawa? Ayun, pupunta daw na sila ng Japan para sa ano dito? Igagawad, mataas na parangal, igagawad ng Japan kay Nabangag at kay Satanas sa kanilang state visit. Kailan itong state visit? Okay? Nagpasya ang pamahalaan ng Japan. Ang Diyos ko, baka ano ba ang papapamahalan ng Japan? Na parangalan daw ang mag-asawang kawatan, adictus, demonyo, impacto, lahat na. Sa kanilang 4-day visit, May 26 to May 29. Ayan, magwelga kayo dyan. Ipakita ninyo na galit kayo sa mga magnanakaw na yan. Diba? Okay lang naman dyan, magprotesta kayo na sabihin nyo, ayaw namin sa mga magnanakaw na mga kawatan. Mga adik ang mga hayop na yan. Ano igagawad? Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum. Habang ang First Lady na adik, First Lady na kawatan, na demonyong hayop, okay? Tatanggap din daw ng putang inang award na yan. Ewan ko. Ano nangyari sa Japan? Bakit na-awardan nila yan? Alamin natin yan. Diyan kayo, mga taga-Japan. Alamin nyo at magpakita kayo, mag-comment kayo dyan sa mga website ng Japanese, kung ano man yung website na yan,
Di ba? Magpakita kayo na against kayo o hindi kayo natutuwa na inawardan ang adik na presidente ng Pilipinas, kawatan, demonyo, hoarder, lahat na. Mga kababayan, you have to help. Kailangan ipakita niyo na hindi nyo gusto ang pag-award sa demonyong mag-asawa. Yan dapat ang gawin ninyo, mga palangga. Sabi daw ng NBI, ng mga bangag dyan, exit points ng mga bansa, babantay nila ng sarado para kay Senator Bato. Eh, di ba kasama ko nga si Senator Bato? Nakita yung picture namin ni Senator Bato? Nasa ba yung picture namin ni Senator Bato? Nakita niyo ba yon, mga palangga? Ano na ba si Senator Bato? Wala na yung picture namin. Andyan sa Poljakan. Anyway, ang dami nagte-trending ngayon. Lahat kasama nila si Senator Bato. Yung CONAS na sinasabi ni Amy, well, you know, bago pa yung nag-expose si Amy, na-expose ko na yan, yung charter change na yan. Tapos ngayon, dinideny nila. Dinideny ng banga, dinideny ni Lacson. Dinideny nila yung meeting ni Soto doon kay Boji D. Di ba? Tungkol dyan sa charter change yan or CONAS na sinasabi nila. Di ba? Dinideny. Kaya na ba umamin yung mga bangag na yan? Di ba? In-expose ni Banayo yan. Totoo yan kasi may isa tayong kakilala kasama doon sa meeting. Ni Tito Soto. Oh. May isa tayong kakilala, nandoon. Kinonfirm niya na talagang nag-meeting sila para manatili si Bangag beyond 2028 at ang mga kongresistang mga julul. Okay? Gusto nilang manatili dahil dyan sa term extension na yan. Tapos anong drama ni Lacson? Okay, iniisip daw niya, ano sabi niya? Pinag-iisipan daw niya na mag-resign sa Senado. Bakit ka pa nag-iisip? Mag-resign ka ng gago ka. Huwag ka nang umarte na kunyari magre-resign ka. There were times I thought of resigning. Sabi niya, what are we staying for? What are we staying for when the Senate's image is being mudded? Sabi niya, where is our redeeming value? Julul! Kayo ang nagputik. Ikaw ang tawag dito? Lacson ang bumaboy. Ha? Kayo dyan, bumaboy sa Senado dahil ayaw niyong imbestigahan ayaw niyo ipatawag ang 18 Marines na nagsabi na ang tunay na mastermind ay si Marcos Jr., si Martin Romualdez Tambaluso, si Lisa Tanas, si Pangandaman, si Sandro Marcos, si Bersamin at lahat ng kasabwat nila. Kaya mga kababayan, sabi ko nga, wala nang patutunguhan ang gobyerno ninyo dahil imbis na bigyan kayo ng magandang buhay, ayun, nagbigay ng mga peking pera. Nabulok ang inyong mga gulay. Kaya kahit anong gawin nyo na pagsisikap dyan, mga palangga, wala na mangyayari dahil pinagkakabala nila ay paano tugisin si Bato at i-declare na armed and dangerous man para anytime, any soon, pag pinatay nila si Bato, ay meron silang justification. Na dineclare na namin yan eh. Nang laban may bit-bit na mataas na kalibre ng baril. So, tinuluyan na namin. Di ba? So, ganyan ang gagawin nila, mga kababayan. Sabi ni Amy, people will be happy pag nag-resign na si Bangag. 1 versus 225K, wala nang matira sa mga headquarters yan dahil si Senator Bato ang kanilang priority. Sabi ni Sangkay Kit. Ayun na nga, imagine mo, isa lang ang hinahanap nila. Tapos lahat sila, mga, 10,000 ang ipapadala o maybe more than that. Yes, boy gising. Nagkape kami ni Senator Bato. Magkape din kayo. Pwede naman yun eh. Mga palangga, sobrang nakakaawa kayo. Sobrang, sabi ko nga sana, kumilos na kayo. I don't know kailan kayo kikilos. Lahat naman ng itong pinag-uusapan natin ay sinabi ko na lahat sa inyo. Nakakatakot ang mga crocodile, mga palangga. Sindikato na nga eh. Harap-harapan.
Sobrang sindikato. Imagine mo sa ka nakita, DILG, magde-declare na ako na mismo ang aaresto kay Harry Roque sa Austria. Gagawin namin ang lahat. Di ba? Si Zaldico, anytime soon, uuwi na. O, mo, na fake news sa mga putang ina. I mean, fake news sila. Ganyan ang gobyerno. Alam nyo, kawawa, kapag nakikita ko yung mukha ni Lisa Tanas at ni Bangag, I can't wait na mabitay ang mag-asawang yan. Sana dumating ang panahon na mabitay sila o tao ang umusga sa kanila. Di ba? Sana kung pwedeng ibalik, stone to death. Kulang. Kung meron lang parusa sa kanila, kung meron lang parusa na itali sila sa kabayo, nung unang panahon, di ba, ganun sa mga pelikula. Dahil sa ginawa nilang pagnanakaw, kulang pa yun. Kahit tagdarin mo sila ng pinong-pino, kulang pa yun, mga kababayan. Dahil sa paghirap nila, pagsabotay nila sa mga buhay ninyo, hanggat ng kandamatay ang inyong mga kamag-anak sa ospital dahil kulang sa kalinga, o inaatake ang mga lolo't lola ninyo sa kapipila dyan sa 20 pesos na rice subsidy na yan. Ang may kasalanan yan, ang bangag na administrasyon. Nabundol! Okay, mga nabundol. Yun nga. Dahil gumising na maaga para pumila sa 20 pesos per kilo na bigas. Samantalang lahat ng departamento ng Bangag Administration ay patuloy na nagdanakaw. Yan. DSWD, mga buwakan ng ina ninyo, magpaliwanag kayong mga hayop kayo. Bakit ninyo hinahaluan ng play money o fake na mga pera galing sa rekto ang inyong binibigay na ayudang mga hayop kayong lahat? Yan, bahain ninyo ang comment sa DSWD. At sana, pag may nakita kayong mga articles or comments about that, o kayo mismo ay biktima, mag-message kayo dyan sa ating Facebook, sa Maharlika Network, Maharlika Travel and News, at sa Boljakan at nang makita natin. Sobrang kawawa ang bayan natin. Sabi ko nga, ulitin ko, kung pwede ko lang kayo ampunin lahat at dadalhin ko kayo sa isang bansa. Okay? Sa isang bansa na kung saan mabigyan kayo ng maayos na trato, pwede. Kaso lang, hindi ko naman kaya yon. Itali sila kay Vice Ganda. Sabi ni Glady, itali sila kay Vice Ganda. Yes, Roland Ginon, gusto nilang baliin ang Constitution. Gusto nilang palitan. Okay? Ganyan ang ginagawa ng mga bangag, sabi ni Ron Candle, maghari-arian sa katiwalian. Anyway, you have to do something, mga kababayan, sobrang kawawa kayo.